Alam natin ang pagkakaiba-ibang ating lakas at bawat kultura ay dapat yumaman sa iba pang kultura. Kadalasan nakatuon ako sa mga bansang nasa Anglosphere na para bang mas maayos ang kalagayan ng iba pang bahagi ng kaluraning daigdig. Narito pa ang ibang halimbawa ng pagpapayaman ng kultura. Galing Italya, pansinin ng babaeng ito, isang malungkot na kwento. Tingnan mo ang babae sa kaliwa. Ganito na siya ngayon. Ang pangalan niya ay Luana Zerati. Isa siyang Italianang taga-suri ng tiket sa bus. May kasalanan ba? Siya ay, sa totoo lang, 26 na taong gulang siya na mangyari ito. Sa isang shift niya, tinanong niya ang isang illegal na Egyptian migrant o asylum seeker para sa ticket nito. Pero wala siyang ticket. Sinagot niya ito ng malakas na bangga ng ulo sa mukha. Nabasag ang nasal septum at nagkaroon ng grabing pinsala sa ulo. Bumagsak si Luana sa lupa na dumudugo ang ilong at ang suntok na yon ang sumira sa kanyang buhay. Wala nang pakialam o takot ang marahas na kriminal na yon. Iyan ang nangyayari kapag may mga barbaro na pumapasok sa iyong bansa at wala silang takot sa batas at kaayusan. Wala silang takot sa lipunang kanilang sinakop. Bumagsak si Luana sa lupa at dumugo ang ilong. Ilang taon siyang nakaratay na parang gulay. Ngunit dahil sa matibay niyang loob, unti-unti siyang bumalik sa dati niyang buhay. Ang umatake hinatulan ng ganito. 14 na buwan lang sa kulungan. Mas lalo pang gumanda ang nangyari. Hindi man lang siya nakulong. Bigla na lang siyang nawala. Siguro nasa Pransya o Alemanya na siya. Baka sa UK na siya nakatira ngayon sa 4-star na hotel. Si Luana, na idineklarang di na kaya magtrabaho, ay nabubuhay na lang sa mas mababa sa €1,000 kada buwan. Siya yan. Ang kwento ni Luana ay isa lang sa libu-libong ganitong kaso. At isa lang sa 12-12 na natalakay ko na. Hindi pa tapos, marami pang iba. Narinig ko ang kwentong ito kahapon o ilang araw nang nakalipas. Isa siyang Polish model. Naglalakbay siya at nasa Milan siya. Nang siya ay inatake ng isang ilegal na migrante at siya ay nailigtas ng isang Italianong lalaki. Pakinggan ang kanyang kwento at basahin ang mga subtitle. Italiano lang ang pwedeng umatake sa modelong Polish. Nakita nila ang grupo na papalapit. Ang 30 anyos na babae ay inatake noong nakaraang Biyernes ng 2:00 ng hapon sa Porta Romana District na matatagpuan sa gitna ng Milan ng isang malaking grupo ng mga lalaki. Binugbog siya at tinangkang pagsamantalahan. Pasensya na, kasalanan ko. Hindi siya inatake ng ilegal na migrante. Napanood mo na ba yung mga video kung saan maraming migrante mula sa ikatlong mundo ang nagtitipon at nagiging mas matapang? Yun ang nagpapalakas ng loob nila para lapitan ng mga babae at pagkatapos ay atakihin sila sa madaling salita. Pinatugtog ko itong video na ito kamakailan lang. Panurin mo itong video na ito para maintindihan mo kung anong pinagdaanan niya. Kasi syempre, yung mga stock footage na ipapalabas ng Italian media, hindi sapat yon. Ganito sila umasta. Panurin mo ito. Itong babaeng Pranses, abala lang sa sarili niyang gawain. Blood girl! Tingnan mo sila. Tawa sila ng tawa at hiyawan. Balikan mo siya! Balikan mo siya! Balikan mo siya! Tigilan mo na to kalokohan na to! Ganito sila umasta. Ganito ang ginagawa nila. Ito ang tinutukoy niya. Tingnan mo, gumawa ako ng detalyadong video tungkol dito. Ito nga. Ito ay sa Milan. Ito ay sa Milan. Tingnan mo yan. Tingnan mo ito. Ganito ginagawa nila. Yung Aleman na babae sa tren. Akala ng lalaking ito na okay lang siyang hawakan. Gumawa ng kilos. Tingnan mo. Iyan ang kanyang pinakamagaling na galaw, kaya iyan ang tinutukoy niya. Napanood ko na ang daan-daang ganitong video. Balikan natin ang orihinal na video. Iyan ang tinutukoy niya. Sinikap ko lahat para sa kanila. Pigilan at labanan sila. Pero hindi ko nagawa kasi ang dami nila. Sa kasamaang palad, hindi ko maayos na matandaan ang mga mukha nila. Sa isip ko, lahat ay masyadong magulo pa rin. Binugbog nila ako sa tiyan at mukha. May mga bakas pa rin sa mukha ko. Ayon sa Italiano media, isang napadaang tao ang nagligtas sa polka at tinakot ng Italiano ang mga salarin. Iniligtas niya ang buhay ko.
iniligtas mo ang buhay ko. Siya mismo ay kumbinsido na iniligtas ng lalaki ang kanyang buhay. Si Ana anak Samit ay ilang buwan nang nakatira at nagtatrabaho sa Milan. Hanggang noon, ligtas ang pakiramdam niya dito, bahagi ng lungsod. Kung saan noon, pakiramdam niya ay ligtas siya. Hindi ko alam. Well, modelo siya, kaya hindi ko alam. Baka woke siya. Sino ang nakakaalam? Hanggang sa oras na yon, ligtas ang pakiramdam niya. Talaga? Yung video ng isa pang blonding Italianang babae na pinakita ko sa'yo, woke din siya at sabi niya, okay lang daw. Sa tingin ko, sa Roma nangyari yon. Pagkatapos maglakad sa lugar ng mga migrante, sinabi niya, hindi ko alam. Paano ka naging ganun ka-ignorante ngayon? Pakiramdam niya ay ligtas siya. Sinasabi niyang ligtas ang pakiramdam niya. Siguro woke siya. At saka yun ang sinasabi ko. Lahat ng mga woke na yan, kailangan nilang maranasan ito para magbago ang opinyon nila. Inatake siya, itinuturing siyang kalmado. Umiyak ako buong gabi. Hindi ako makapagpigil. Sobrang natakot ako. At kapag tumitingin ako sa salamin, nakikita ko na namamaga pa rin ang mata ko dahil sa mga suntok. Napakatindi ng mga sandaling iyon. Isang pangyayari hindi ko na malilimutan. Bagaman di kilala ang mga umatake, naniniwala ang Italian media na ang nasa likod ng pag-atake sa Milan ay grupong batang imigrante mula gitnang silangan o Timog Asya. Least of South Asia. Inyugnay nila ito sa mas malawak na issue ng ilegal na imigrasyon sa Italia. Problema ito hindi lang sa gitnang silangan at Timog Asya, kundi pati sa Pransya at Alemanya. Ayon sa estadistika ng pulisya, tumaas ang krimen sa mga bansang ito itong mga nakaraang taon, kabilang ang mga krimeng sexual. Tingnan mo kung gaano ito kapailalim. Tingnan mo kung gaano kapailalim ang pag-uulat. Ayon sa mga ulat at estadistika ng pulisya, nagdudulot pa ito ng mas maraming problema sa mga bansang iyon. Ipinapakita ng France at Germany ang malaking pagtaas ng krimen nitong mga taon. Inabot ka rin ng ilang taon bago mo napansin yon. Nagkaroon ng malaking pagtaas ng krimen, kabilang lang mga krimen may kinalaman sa sexual. Malinaw ang trend. Kabilang na ang mga paglabag. Literal na umabot sila ng libo-libo. Hindi ito pagmamalabes. Tulad ng literal, 10,000 kababaihan ang nakaranas nito at naabuso sa nakalipas na 10 hanggang 15 taon. Sa isang gabi lang, nung malas na bisperas ng bagong taon ng 2014, 2015 sa Cologne, libo-libong kababaihan ang naging biktima ng mga lalaking may lahing, gitnang silangan. Sa buong European Union at hindi nagbabago mula 2000 hanggang 2014, simula pa ng krisis sa migrasyon. Ayon sa pinakabagong datos, noong 2024 na itala ng pulisya sa European Union ang mahigit 200. 256,000 kaso ng karahasang sexual noong 2024. 256,000 krimen na may kinalaman sa karahasang sexual kung saan 30,028 dito ay panggagahasa. Kung ikukumpara sa taong 2023, tumaas ng 5% ang bilang ng mga krimen na may kinalaman sa karahasang sexual. At 7% naman ang pagtaas ng kaso ng panggagahasa. Ang problema, kahit sa mas maliit na antas, ay nararanasan na rin ngayon sa ating bansa na isang dramatikong halimbawa ay ang brutal na... Oo mga pare, nagsimula na ring mangyari ito sa Poland. Nakapanood ako ng isang video kamakailan kung saan mga batang Polish na babae, sa tingin ko mga babae sila. Sinabi nila na may mga lalaking mula gitnang silangan na lumapit sa kanila at nagsabing gusto nila ng sex kapalit ng pera. Nangyayari na rin ito sa Poland at di ko alam kung anong nagbago doon. Di ko alam kung may bagong gobyernong kaliwa o anuman. Di ko talaga alam. Pampatay sa estudyante mula turuin ng ilegal na imigrante galing Venezuela. Kasabay nito, dumarami ang panggamba na maapektuhan ng European Union Migration Pact ang seguridad simula Biyernes. Pamunahing layunin nito ay gawing legal ng Migration Pact ang libo-libong ilegal na migrante na kasalukuyang nasa Pransya o Alemanya at sila itutulak papunta sa iba pang mga bansang Europeo tulad ng Poland. Lahat ng nangyayari ngayon sa ating kanlurang hangganan ay magiging normal na simula Hunyo 12. Sa bawat 12 ng Hunyo, 2 araw na lang. Matagal nang pinipilit ang Hungary at Poland na tumanggap ng mas maraming refugee o kunin ang bahagi nila. Pero may nangyayari sa kasunduang ito tungkol sa migrasyon at mangyayari yon sa ika-12 ng Hunyo. Sa ating kanlurang hangganan, magiging normal na simula ika-12 ng Hunyo, ngunit hindi makakatulong ang kasunduang ito sa migrasyon para mapataas ang seguridad ng European Union.
Sa totoo lang, hahantong ito sa pagkakahati ng kanlunang Europa dahil sa wasak na seguridad. Noong 2025 opisyal na naitala sa European Union ang halos 700,000 na unang aplikasyon para sa asylum at halos 200,000 na iligal na pagtawid sa hangganan. Sa katotohanan, mas mataas pa ang mga bilang ito. Ito ay pangunahing nagpapabigat sa mga bansang kasapi na nasa ruta sa Mediterranean Sea, tulad ng Espanya, Italia, Pransya at Gresya, pati na rin. Ayan, dyan na tayo ngayon guys. Sige, heto na may isa pang video, diretso mula Polonia. Hindi ako sigurado kung sa Polonia talaga ito, pero oo, nangyayari na. Ang video na ito ay galing Polonia. Ang babaeng Pulakay nagsabing, "Puting ina, galit ako sa mga lalaki. Seryoso, galit talaga ako sa kanila." Sinisi ng media at social media users sa Polonia ang isang dayuhan, pero hindi niya binanggit ang nasyonalidad ng salarin sa video. Pakinggan natin. Parang masusuka na ako, pero kailangan ko pa rin ikwento. Isipin niyo na lang, araw-araw akong tumatakbo, ganun. Iyo. Meron akong headphones, hindi ko pinapansin ang paligid at kung ano-ano pa, tapos may bisikletang dumaan sa likod ko. At isipin mo, grabe, may isang pobre Czech na may backpack ng globo. Tinapik ako sa puwet mula sa likod, tapos umalis lang siya. Maaring yun na nga. Wala kong lalaki siguro. Di ako sigurado. Iyak na lang siguro ako na yun dahil sa pagkasuklam at sa ganong, alam mo yun, parang walang magawa, pero... Huwag nating sabihing, "Oh, teka, nagkataon lang." Hindi ako mukhang pula ko. Hindi ko sinasabing siya yon, pero aminado namang may manyak sa lahat ng kultura. At syempre, ang lipunang Kanduranin ay may sarili ring bahagi ng mga manyak. Pero mas madali harapin ang mga lokal na manyak kaysa sa mga banyaga, okay? Kasi ang mga lokal na manyak, may pamilya sila. Natatakot sila sa batas at kaayusan. Nag-aalala silang makulong. Nag-aalala sila sa kahihiyan. Pero kung banyaga ka, wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Bakit ka naman mag-aalala? Narinig ko lang, may sumisigaw na siya ay ginahasa at gusto ko nang umiyak. Pero binilisan niya pa at alam mo yon, literal na may random na tao kada ilang minuto. At sobrang nandidiri na ako na gusto ko na lang talagang umalis dito. At... What the f***? What the f***? Yun lang, parang... Anong klaseng sagot yon? Parang tanga. Pasensya na. Parang galit siya sa mga lalaki dahil doon. Dapat galit ka lang silang lalaki. At itong ugali ng mga liberal na babayang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nadismaya. Sabi nila, bakit pa raw sila magre-resikong masuntok para lang ipagtanggol ang babae? Sa tingin ko, di rin gumaganda ang sitwasyon.